Magandang gabi sa inyong lahat. Ngayong gabi ay makakatunghay tayo ng dalawang kwento sa iisang episode. Ang ibabahagi ko sa inyo ay ang kababalaghan na naranasan ng ating mga letter sender na sina Sheila at Raul. Ito na ang kanilang mga kwento. Magandang gabi po sa inyo, Mr. Di ako nga po pala si Sheila, at nais ko pong ibahagi ang aming karanasan nang maligo kami ng aking kuya sa isang ilog sa aming probinsya sa La Union. Bakasyon kasi noon sa paaralan kaya napagdesisyonan ng aming pamilya na magbakasyon sa probinsya. Dahil matagal-tagal na rin kaming hindi nakakauwi doon. Isang araw, nagyayaan kaming magpipinsan na maligo sa isang ilog na hindi naman kalayuan mula sa aming bahay. Nagpaalam kami ng kuya ko sa aming mga magulang at pinayagan naman nila kami, at pagdating doon, talaga namang napakaganda ng tanawin, malinis ang tubig at sobrang linaw. Nagsimula na kaming maligo, ako, ang kuya ko, at dalawa naming pinsan na itago na lamang natin sa mga pangalang Hana at Lucas. Apat lang kami noon at wala nang ibang tao. Habang naglalaro kami sa tubig, bigla na lamang nagsabi ang kuya ko na saglit lang at may titingnan daw siya sa may bandang unahan. Nagulat kami at nagtaka kung saan siya pupunta kaya sinundan namin siya. Laking gulat namin nang makita naming nalulunod na ang kuya ko, samantalang napakababaw lang ng ilog na aming pinapaliguan. Sumisigaw siya ng tulong kaya agad kaming kumuha ng kahoy at inabot sa kanya. Sa pagkakataong yun, may isang magsasaka na napadaan doon nung makita niya kami na tinutulungan namin ng aking kuya, tumulong na rin siya sa amin upang may ahon siya mula sa tubig. Nang makaligtas si kuya, agad niyang ikinwento ang nangyari. Aniya, nakakita raw siya ng isang napakagandang babae. Mahaba ang buhok na hanggang sa kanyang puwet, nakasuot ng mahabang puting damit. At tila nagliliwanag, inanyayahan daw siya nitong maligo sa ilog at sumama naman siya. Ngunit matapos yon ay bigla raw siyang may naramdaman na umihila sa kanya pababa ng tubig. Matapos niyang magkwento, sinabi sa amin ng magsasaka na mas mainam na umuwi na kami. Sinamahan niya kami pauwi upang maipaliwanag sa aming mga magulang ang nangyari. Pagdating sa bahay, kaagad niyang ibinahagi sa aming mga kamag-anak at magulang ang buong pangyayari. Labis na nag-alala ang aming mga magulang. Doon na rin ikinwento ng aming lola ang kasaysayan ng naturang ilog. Ayon sa kanya, ang nakita raw ng kuya ko ay isang diwata, bantay ng ilog, na kilala sa pagkuha ng mga lalaking kanyang nagugustuhan tuwing katulad ng nangyari kay kuya. Ganoon din daw ang naranasan ng ibang biktima. Maswerte na lamang si kuya at nakaligtas, dahil karamihan daw sa mga napipili ng diwata ay hindi na nakababalik sa kanilang pamilya. Dahil sa takot, ilang araw lang kaming nanatili sa La Union. Napagdesisyonan ng aming mga magulang na bumalik agad sa Maynila. Sa aking kuya naman, bakas pa rin ang matinding takot sa kanyang mukha hanggang sa makabalik kami sa aming bahay. Hanggang dito na lamang po ang aking kababalaghan na kwento, Mr. Di. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Ito naman ang susunod na kwento natin. Galing naman ito kay Raul, at ito ang kanyang kwento. Ako nga po pala si Raul, Mr. Dave. At ito ang kwento kong kababalaghan, dito sa aming probinsya sa Bacolod. Ang pampatanggal init namin ng aking mga barkada ay ang paliligo sa ilog. Halos lahat kami ay sanay na lumangoy, dahil araw-araw na naming gawain ang maligo sa dagat o kung minsan ay sa ilog. Isang araw, pagkatapos naming mag-basketball, nagyayaan kaming magkakaibigan na maligo sa ilog. Pagdating namin doon, sobrang saya namin, sariwa at malamig ang tubig. Sakto lang ang lalim, hindi mababaw at hindi rin masyadong malalim, at payapa ang agos ng ilog. Habang abala kaming naglalaro at naliligo, bigla na lang humingi ng tulong ang isa kong kaibigan dahil nalulunod siya. Sa una, inakala naming nagbibiro lang siya, pero hindi nagtagal ay unti-unti na siyang lumulubog. Doon na kami nagmamadaling lumapit upang tulungan siya. Hinahatak namin siya, ngunit biglang nagiba ang agos ng tubig. Ang dating payapa ang current ay bigla na lang naging bayolente. Paunti-unti ring tumataas ang tubig sa ilog. Pilit pa rin naming hinihila ang kaibigan namin. Ngunit napakalakas ng agos. Dahil dito, isa sa aming mga kaibigan ang dali-daling tumakbo upang humingi ng tulong. Mabilis namang nagsipuntahan ang mga tao para sagipin ang kaibigan ko. Ngunit dahil sa pabago-bagong agos ng tubig at mabilis na pagtaas ng tubig sa ilog, kahit anong pilit at pagtutulungan, tuluyan na siyang nilamon ng naturang ilog. Wala na rin silang nagawa. Ang bangkay ng aking kaibigan ay hindi na namin natagpuan hanggang ngayon. Mr. Di. Ang karanasan namin yon ay nananatiling traumatic sa amin. Isang pangyayaring hindi maipaliwanag kung bakit nangyari. Taon-taon, Mr. Dave.
ay nag-aalay kami ng bulaklak sa ilog kung saan kami naliligo. Sa puno na malapit doon, nagtitirik din kami ng mga kandila para alalahanin ang aming kaibigan. Hanggang dito na lamang po ang kwento kong kababalaghan, Mr. Di sana ay magustuhan ng inyong mga tagapakinig ang aking kwento. Salamat sa pagbabahagi ng inyong mga kwentong kababalaghan, Sheila at Raul. Para sa akin, at based na rin sa aking karanasan, masasabi ko lang na mahiwaga talaga ang mga ilog. Sa bawat ilog ay may mga bantay na elemento. Kapag ginambala ang kanilang tirahan, maaari silang magalit. Mayroon din namang mga elemento na hindi natutuwa kapag may ibang tao sa kanilang nasasakupan. Sa kwento ni Raul, masasabi kong ang nakaharap nila ay mga elementong ayaw na may ibang tao sa kanilang tirahan. Kaya ginawa nilang bayulente ang agos ng ilog bilang kapalit ng paggagambala. Ang nawala niyang kaibigan ay nagsilbing paalala para balaan ng iba na huwag basta-basta pumapasok sa kanilang nasasakupan. Sa kwento naman ni Sheila, may mga diwata na talaga namang nagbabantay sa ilog. Karaniwan ay naghahanap sila ng makakasama sa kanilang kaharian sa kabilang mundo. Siguro nagustuhan ng diwata ang kuya mo, Sheila, kaya ganoon ang nangyari sa kanya. May mga pagkakataon talagang ganito, at hindi natin lubos na maipaliwanag. Ang maipapayo ko lamang, kung nais ninyong maligo sa dagat man o sa ilog, ugaliin munang mag-alay ng candy o simpleng handog, at magpaalam sa mga elementong nagbabantay sa lugar. Iyon ay bilang respeto sa kanilang tahanan. At huwag din tayong basta-basta mag-uli ng kahit ano mula sa ilog o dagat. At dito na nagtatapos ang ating mga kwentong kababalaghan. Kung nagustuhan ninyo ang ating episode, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe. At kung nais din ninyong magbahagi ng inyong sariling kwento ng kababalaghan, mag-email lang sa ating account. Baka ang kwento ninyo ang susunod kung maitampok dito sa ating podcast.